Mga kababayan, tanong ko lang, may na-experience na ba kayong uminom sa gitna ng gubat? Yung una, barkadahan lang, tawa-tawa lang, tapos biglang may isang taong, o baka hindi tao, na sumama sa inuman nyo. Gusto mo ba malaman kung lasing lang ba ako o talagang may kapre sa harap ko nung gabing yun? Kung oo, kapit ka na dahil ang kwentong to, hindi basta kwento lang. Magandang gabi mga kaibigan, ako si Ka Elias, at dito sa Ka Elias, alamat, misteryo, at paniniwala, mag-uusap tayo tungkol sa mga kababalaghan, alamat, at mga misteryong gumagalaw sa paligid natin. Minsan nakakatakot, minsan nakakatawa, pero laging may aral sa huli. Ngayong gabi, ang kwento natin ay isang pagsasama ng inuman, gubat, at isang nilalang nakilala sa alamat ng mga Pilipino. Oo, ang kapre. Yung higanting nakaupo sa puno ng balete, nagyoyosi ng tabako, at laging may itsurang parang nagbabantay ng lupa. Pero sa gabing to, hindi lang siya nanood, sumama pa siya sa inuman namin. Nagsimula ang lahat isang Biyernes ng gabi. Kakatapos lang ng trabaho, stress lahat ng tropa, at syempre, walang mas magandang stress relief kundi mag-inuman. Sabi ni Mark, dun daw kami sa kubo ng tito niya, sa gilid ng isang maliit na gubat. Malamig daw hangin, tahimik, at walang istorbo. Nagkita-kita kami mga alas 7 ng gabi. May dala kaming 3 litro ng gin, 2 bote ng brandy, at isang kahon ng beer. May pulutan din syempre, adobong baboy, mani, at chicharon. Lahat masaya, kwentuhan lang tungkol sa mga kalokohan sa opisina, mga ex na hindi makamove on, at mga plano sa weekend. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang may malamig na hangin na dumadaan, kahit walang electric fan. Yung parang may dumaan sa likod mo, pero paglingon mo, wala naman. Sabi ko sa sarili ko, baka hangin lang galing sa puno. Mga bandang alas 9, nag-aya si Jake na lumipat kami sa may malaking puno ng balete malapit sa kubo. Sabi niya mas malamig doon at mas tahimik. Medyo hesitant ako kasi kahit bata pa ako, lagi nang sinasabi ng lola ko na wag masyadong lumapit sa mga balete paggabi. Pero syempre, sino ba namang killjoy sa tropa, kaya pumayag ako. Pagdating namin doon, nagsimula na ulit ang inuman. Pero habang nagbubukas si Mark ng panibagong bote, napansin ko na may amoy na parang tabako. Hindi ordinaryong sigarilyo, kundi yung mabigat at matapang na amoy ng tabako ng matatanda. Lahat kami walang nagyoyosi ng tabako, puro vape at yosi lang. Sabi ko, "Uy, sino nagyoyosi ng tabako?" "Wala sagot ni Carlo. "Siguro may matandang naglalakad lang dyan," dagdag pa ni Jake. Pero ang problema, nasa gitna kami ng gubat. Walang bahay malapit. At yung amoy, parang lumalakas habang tumatagal. Maya-maya, biglang bumigat yung paligid. Yung tipong kahit nagsasalita yung tropa, parang may humihigop sa tunog. Parang mas lumalalim yung gabi. Tapos, may boses na malalim at parang may halong yabang. "Pwede bang makisali?" Sabi ng boses. Sabay kaming napatingin sa kaliwa at doon namin siya nakita. Isang nilalang na mas matangkad pa sa basketball ring, nakaupo sa sanga ng balete, may hawak na malaking tabako na umiilaw sa dilim. Nakabarong siya, pero parang gawa sa dahon at lumot. Yung mata niya, parang apoy na pula. "Tangina, kapre yan," bulong ni Carlo. "Bakit parang gusto niya makisali?" Tanong ni Mark habang nanginginig yung kamay niya. At sa halip na magtatakbuhan kami, ewan ko ba, pero sabi ko, "Sige, sir, shot ka muna." Sabi ni Ka Elias. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kung gusto niyo pang makarinig ng ganitong kwentong halong tawa, kilabot, at kababalaghan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel na Ka Elias, alamat, misteryo, at paniniwala. I-share ito sa tropa, at i-save para may baon kang kwento sa susunod na inuman. Nung sinabi kong, "Sige sir, shot ka muna," napatingin sa akin lahat ng tropa na parang gusto akong sapakin. Pero wala na, nakalapit na siya. Hindi ko alam kung paano siya nakalapit ng walang ingay. Para lang siyang lumakad sa hangin, tapos biglang nasa tabi ko na. Yung upuan namin ay monoblock lang. Pero yung sa kanya, parang bigla na lang tumubo sa lupa, gawa sa kahoy na malaki, parang ugat ng puno na yumuko para maging upuan. Nakaupo siya dun, at yung bote ng gin, kinuha niya ng parang normal lang. Pero nung tinimpla niya yung tagay, halos kalahati ng baso agad. "Shot!" Sabi ng kapre. Nagkamot ako ng ulo. "Sir, baka malasing ka agad," biro ko. Tumawa siya, yung tawa na parang alon ng kulog. "Hindi ako nalalasing," sabi ng kapre. Ininom niya yung tagay na parang tubig.
Tapos humugot ng malalim na hinga sabay buga ng usok mula sa tabako. Yung usok, imbes na mawala lang sa hangin, nag-form ng mga hugis. May kabayo, may leon, may mga taong sumasayaw. Para kaming nanonood ng sine sa hangin. Napatingin si Jake sa akin. Parehing Elias, sure ka bang hindi tayo nahihibang sa alak? Hindi ko na sinagot kasi yung kapre nagsimulang magtanong. Bakit kayo nandito sa teritoryo ko? May alam ba kayo kung anong klaseng puno yan? Sabay turo sa balete. Sabi ni Carlo, balete lang yan sir, pangkwento sa horror stories. Biglang seryoso yung mukha ng kapre. Hindi lang basta balete yan. Dito ako nakatira. At ang sino mang uminom sa lilim nito, dapat marunong magbigay galang. Medyo kinabahan ako, pero nagbukas ako ng panibagong bote. Sige sir, para sa respeto, tagay para sa may-ari ng lugar, sabi ko. Ngumiti siya, at doon ko lang napansin na may mga ngipin siyang parang ginto. Pero habang umiinom kami, may napansin akong kakaiba. Yung mga tunog ng kuliglig na kanina ay tuloy-tuloy, biglang nawala. Wala ring hangin. Para bang kami lang ang gumagalaw sa isang litrato. At doon nagsimulang mangyari yung hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot ako. Nung nawala yung tunog ng kuliglig at hangin, bigla kong naramdaman na parang may humihigop sa paligid. Yung apoy sa lampara naming maliit, halos hindi gumagalaw, pero parang umiikot ang anino sa paligid namin. Nakangisi pa rin yung kapre habang nagsasali ng panibagong tagay. Pero ngayon, yung alak, imbes na malinaw, parang may kumikislap-kislap na ginto sa loob ng baso. Ininom niya ulit ng isang lagukan lang, tapos tumingin sa amin isa-isa. Gusto niyo bang makipaglaro? Tanong ng kapre. Anong laro? Sagot ni Mark. Simple lang, sabi ng kapre. Magkukwento ako ng 3 tanong, bawat mali ninyo may kapalit. Napatingin kami sa isa't isa. Nasa tono ng boses niya na hindi pwedeng tumanggi. Sige na, para masaya, sabi ni Jake na halatang naglalakas loob lang. Unang tanong ng kapre. Anong kulay ng dahon sa ilalim ng buwan? Medyo nagtawanan kami, akala namin joke lang. Green. Sagot ni Carlo. Bigla kaming nagulat nang humawak siya sa braso ni Carlo, tapos pag-angat ng kamay, may bakas ng itim na parang uling. Mali, sabi ng kapre, kulay pilak ang dahon kapag hinaplos ng ilaw ng buwan. Pangalawang tanong. Ilang taong gulang ako? Napakamot ako ng ulo. Sir, wala kaming ideya, sagot ko. 333 taon, sabi niya. At isang patak ng usok mula sa tabako niya ang dumampi sa baso ni Jake, na biglang naging kulay itim. Inumin mo, sabi ng kapre. Medyo tumanggi si Jake pero ayaw na naming mas lumala ang sitwasyon. Ininom niya at kitang-kita naming nanlaki yung mata niya. Parang tubig pero may lasa ng kahoy, lupa at kidlat, bulong ni Jake. Pangatlong tanong. Ano ang mas matibay, tao o puno? Matapang si Mark. Tao, sabi niya. Umiling ang kapre. Mali, dahil ang puno, kahit putulin, babalik, pero ang tao, kapag kinuha ko, hindi na. Sabay kindat niya, pero yung kindat niya, parang may halong banta. Tahimik kami saglit. Tapos, bigla siyang tumawa ng malakas. Relax lang, mga bata, laro lang yan, sabi niya. Pero ramdam ko sa tono niya na hindi lang ito laro. Nagpatuloy ang inuman, pero iba na yung feeling. Tuwing tatawa yung kapre, parang may dumadagundong sa ilalim ng lupa. At sa tuwing humihitit siya ng tabako, may mga hugis na lumalabas sa usok, pero ngayon, yung hugis, mga tao na umiiyak, mga hayop na tumatakbo, at isang balete na puno ng anino. Sabi ko sa tropa, pre, tingin ko kailangan na nating umuwi. Pero bago pa kami makatayo, biglang umabot sa tenga ko yung boses niya, pero hindi siya gumalaw. Hindi pa tapos ang gabi. At doon nagsimula yung parte ng kwento na halos hindi ko na alam kung lasing lang ako o nasa ibang mundo na kami. Nung narinig ko yon, parang may malamig na hangin na pumasok sa tenga ko pababa sa batok. Hindi siya yung tipong simoy ng hangin sa umaga, kundi parang dampi ng kamay na malamig at mabigat. Nakatayo lang yung kapre, pero yung anino niya gumagalaw sa iba't ibang direksyon, parang hindi sumusunod sa ilaw ng lampara. Bigla siyang tumayo mula sa upuan niyang gawa sa ugat ng puno. Akala ko iiwan na kami, pero imbes na lumayo, naglakad siya palibot sa amin, paikot, parang pating na iniikutan yung biktima. Nakatingin siya kay Mark. Gusto niyo bang makita kung paano uminom ang mga tulad ko? Tanong ng kapre. Wala kaming sumagot.
Kinuha niya yung isa sa bote ng brandy, sinapo ng kamay, at imbes na ibuhos sa bibig, ibinuga niya sa sigarilyo niyang tabako. Yung usok na lumabas, hindi ordinaryo, umikot sa paligid namin, lumalapot hanggang sa hindi na namin makita ang isa't isa. Tapos may mga hugis na lumitaw sa usok. Una, parang mga sundalong Kastila, nagmamartsa. Sunod, mga tao na may dalang itak, tumatakbo sa dilim. Tapos, isang batang umiiyak sa tabi ng balete. Parang pelikula, pero nasa paligid namin mismo. Narinig ko si Carlo na bulong, "Pre, parang gumugulo ulo ko." Sumagot yung kapre na parang narinig niya, kahit hindi siya nakaharap kay Carlo. "Hindi gulo yan, alaala yan. Alaala ng lupaing tinatapakan nyo." Yung usok biglang humigop papunta sa katawan ng kapre, tapos parang wala lang nangyari. Tumingin siya sa amin at mumiti. Isa pa. Sabay tinuro yung bote ng gin. Kinuha niya yon pero hindi binuksan. Sa halip, pinisil niya ng marahan at biglang naging kulay berde yung laman. Pagsilip ko sa loob, hindi na parang alak, parang may gumagalaw na mga maliliit na isda sa bote. Inabot niya sa akin. "Para sa'yo, Elias. Tagay ng gubat." Kinabahan ako pero ininom ko pa rin. Yung lasa. Parang malamig na tubig sa ilog pero may halong pait at tamis na hindi ko maipaliwanag. Paglagok ko, para akong nakarinig ng mga boses na mahina, nag-uusap sa wikang hindi ko alam. Nakita ko si kapre na nakangiti. "Ayan, naririnig mo na sila." "Sino?" Tanong ko. "Yung mga nauna sa inyo." Pagkasabi niya nun, biglang dumilim ang paligid kahit may lampara kami. At yung puno ng balete, parang mas lumaki pa, mas kumapal yung ugat, at mas marami yung nakasabit na parang anino. Tumingin yung kapre sa amin. Tapos na ang inuman. Ngayon, kwentuhan naman. At doon nagsimula yung kwentong parang wala na kami sa mundong kilala namin. Pagkasabi ng kapre na tapos na ang inuman at ngayon ay kwentuhan naman, biglang gumalaw ang lupa sa ilalim namin. Hindi lindol kundi parang may humihila pababa. Yung lampara namin biglang namatay. Pero kahit wala ng ilaw, malinaw ko pa rin nakikita lahat, pero hindi na yun yung gubat na alam ko. Yung puno ng balete, mas mataas pa sa building, at yung mga ugat niya gumagapang sa lupa na parang ahas. Yung hangin, mabigat, at may amoy ng lupa na bagong hinukay. Sa paligid, may mga mata na nakasilip mula sa dilim, iba-ibang kulay, pula, dilaw, berde. Sabi ng kapre, maligayang pagdating sa mukha ng gubat na hindi nakikita ng tao. Dito kami nakatira. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero bago pa ako makatanong, may mga nilalang na lumabas mula sa mga anino. May tikbalang na mas matangkad pa sa kapre, may aswang na nakangiti at may mahahabang ngipin, at may maliit na duwende na may dalang baso na gawa sa bao ng nyog. Parang piyesta, pero para sa mga nilalang na dati sa libro ko lang nababasa. Si Jake, napabulong, "Pre, lasing na ba talaga ako o hallucination na to?" Narinig siya ng kapre at natawa. "Hindi ito alak, Elias, ito ay paanyaya." At tinanggap nyo. May mga mesa na biglang sumulpot, gawa sa kahoy at bato, puno ng pagkain na hindi ko maipaliwanag. May prutas na kumikislap, isdang kulay asul, at tinapay na parang ginto. Sabi ng kapre, "Bago kayo makaalis, kailangan nyo kaming pakinggan. Dahil ang tao ngayon, nakalimutan na kami." Tumahimik lahat. Tapos nagsimulang magkwento yung kapre. "Matagal na kaming nandito, bago pa dumating ang mga Kastila, bago pa tinawag ng tao ang lugar na ito na Pilipinas. Pinoprotektahan namin ang lupa, ang ilog at ang hangin. Pero ngayon, pinupugot ang mga puno, tinatabunan ang mga bukal, at ginagawang kalsada ang mga sagradong lugar. Nakatingin lang kami, hindi makagalaw." May lungkot sa boses niya, pero may halong galit. "Kaya ngayong gabi, gusto ko lang na may makinig. At gusto ko na pagbalik nyo sa mundo nyo, ikwento nyo na hindi kami alamat lang. Totoo kami." Tapos, lumapit yung tikbalang at nag-abot ng baso kay Carlo. "Para maalala mo," sabi niya. Uminom si Carlo, at biglang nanigas yung katawan niya saglit, tapos napaiyak siya. Sabi niya, "Pre, nakita ko yung dati, yung lugar na to, puno ng buhay, walang kalsada, walang basura." Lumingon ako sa kapre. "Ito ba yung dahilan kaya mo kami dinala dito?" Tanong ko. Ngumiti siya. "Oo, pero hindi lang yon. May utang pa kayo." Biglang lumakas yung mga tunog sa paligid, mga yabag, mga halakhak, at mga tinig na nag-uusap sa dilim. At doon ko lang naramdaman na parang hindi lang basta kwentuhan ang mangyayari ngayong gabi.
Habang tumitindi yung mga tunog sa paligid, nagsimulang gumalaw ang mga nilalang sa anino. Yung tikbalang, naglakad paikot sa amin, yung mga mata niya parang sinisilip ang kaluluwa namin. Yung duwende naman, nakaupo sa ibabaw ng mesa, umiinom mula sa baso niyang bao. Pero tuwing inom siya, yung alak na kulay ginto ay biglang nagiging pulang-pula, parang dugo. May nilalang na lumapit mula sa gilid, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya. Parang babae, pero ang balat ay kulay abo at ang buhok ay parang usok na gumagalaw mag-isa. Nakangiti siya, pero yung ngiting yun, hindi pang imbita, pang babala. Sabi ng kapre, bago kayo makabalik, kailangan ko malaman kung kayo ay mga taong marunong makinig at magbigay galang. Nagtanong si Mark, paano? Sinundan siya ng kapre ng tingin tapos mumiti. Simple lang. Kailangan nyo lang sagutin ang 3 tanong ko, pero sa lugar na to, hindi pwedeng magsinungaling. Parang bumigat lalo yung hangin. Yung mga mata sa paligid namin mas dumami. Ang bawat hitit ng kapre sa tabako niya ay naglalabas ng usok na bumabalot sa amin, parang pader na walang makakadaan. Unang tanong niya, kung may puno sa lupa mo na gusto putulin ng may-ari para magpatayo ng bahay, papayag ka ba? Tahimik kami. Si Jake nagsabi ng siguro kasi lupa ko naman yon. Umiling yung kapre. Mali. Dito, ang puno ay hindi mo pag-aari, siya ang may-ari sa'yo. Bigla siyang humitit ulit ng tabako at yung usok ay pumalibot kay Jake. Saglit lang yon, pero pagkatapos, nakita ko yung mukha ni Jake, namumutla at pawis na pawis, parang may nakita siyang hindi namin nakikita. Pangalawang tanong. Kung may halimaw sa gubat at sinabihan ka na huwag pumasok, papasok ka ba? Medyo napatawa si Carlo. Depende, baka adventure lang. Natawa rin yung kapre, pero yung tawa niya mababa at mabigat. Hindi lahat ng adventure ay para sa tao. Pangatlong tanong. Kung makita mo ako sa mundo mo, ano ang gagawin mo? Lumingon siya sa akin, diretsyo sa mata. Napaisip ako. Kung totoo ka sa harap ko, siguro kakausapin kita. Tumango siya. Yun ang tamang sagot. Pagkasabi niya nun, biglang lumiwanag yung paligid, pero hindi galing sa araw, parang liwanag ng buwan na sobrang lapit. Yung mga nilalang, isa-isa nang naglakad pabalik sa dilim, hanggang kami na lang ulit ang naiwan kasama yung kapre. Sabi niya, huwag niyong kalimutan ang gabing ito. Dahil kapag kinalimutan niyo, baka sa susunod, hindi na ako mag-anyaya ng inuman. Pagpitik niya ng daliri, bumalik kami bigla sa kubo. Yung bote ng alak, kalahati pa. Yung lampara, umaapoy ulit. Pero yung hangin, mabigat pa rin, parang may naiwan na anino sa paligid. Nagkatinginan kami ng tropa, walang nagsasalita. Alam namin na kahit lasing kami, totoo yung nangyari. Pagbalik namin sa kubo, tahimik lang ang lahat. Yung mga bote, andun pa rin, yung pulutan hindi nagalaw, parang wala talagang nangyari. Pero ramdam ko sa loob ko na hindi ito simpleng trip sa gubat. Sabi ni Mark, pre, baka hallucination lang yun, epekto ng alak. Napatawa ako ng mahina. Hallucination? Bakit may ganito ka? Sabay tinuro ko yung braso ni Carlo, nandoon pa rin yung bakas ng uling na iniwan ng kapre kanina. At yung kamay ni Jake, nanginginig pa rin, parang nilalamig kahit mainit ang gabi. Nagsimulang mag-impake si Carlo. Tara na, umuwi na tayo. Sumang-ayon kami lahat, kaya sinindihan namin yung flashlight at nagsimula ng maglakad palabas ng kubo. Pero pagdating namin sa kalsada, bigla kaming natigilan. Yung kalsada na dati naming dinadaanan papunta sa baryo, wala na. Ang nasa harap namin ay isang makapal na gubat, masiksik pa kaysa kanina, at yung mga puno parang mas matataas. Walang tunog ng motor o kahit aso sa malayo, puro lang huni ng ibon na hindi ko kilala at yabag ng mga hayop na malalaki. Sabi ni Jake, pre, sigurado ba kayong dito tayo dumaan? Sabi ni Mark, dito mismo, diretsyo lang dapat. Pero kahit saan kami tumingin, wala na yung kalsada. Biglang may kumalusko sa likod namin. Paglingon namin, nakaupo ulit yung kapre sa puno ng balete, nakangiti habang nagyoyosi ng tabako. Sabi niya, hindi lahat ng nakakaalis ay nakakabalik agad. Kinabahan ako. Ano ibig mong sabihin? Tanong ko. Tumawa lang siya ng mahaba, yung tawa na parang kulog sa bundok. Babalik din kayo kapag natuto na kayong makinig. Sabay hitit ulit ng tabako at yung usok bumalot sa amin. Pagmulat ko, nasa gitna kami ng baryo, sa mismong harap ng bahay ni Mark. Akala ko tapos na, pero nung tumingin ako sa kalangitan, yung buwan kulay pula.
Nagkatinginan kami ng tropa, walang nagsalita. Pero sa sulok ng mata ko, parang may anino ng isang taong matangkad, nakatayo sa lilim ng puno sa tapat. At doon ko lang na-realize baka hindi pa talaga tapos ang inuman. Mga kababayan, kung sa tingin nyo simpleng gabing inuman lang ang naranasan namin, baka kailangan nyong mag-isip ulit. Minsan, may mga nilalang na hindi mo makikita sa liwanag ng araw, pero handa silang magpakita sa iyo kapag gabi, lalo na kung handa kang makinig. Ang tanong, kung ikaw ang nasa posisyon ko, iinom ka rin ba kasama ang kapre? O tatanggihan mo ang basong inabot niya? Baka sa susunod, ikaw na mismo ang anyayahan. Kung nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel na Ka-Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala, i-share sa mga tropa mo para may pang-inuman silang kwento, at i-save para balikan mo kapag gusto mong kilabutan ulit. Ako si Ka-Elias, at tandaan nyo, hindi lahat ng alamat ay katang-isip. Minsan, naghihintay lang sila sa dilim,